Ang susunod ko namang tatalakayin ay ang Florante at Laura. Kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltasar noong 1838, panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa panahong ito, mahigpit ang ipinatupad na sensura kaya't ipinagbawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng mga Espanyol, ang mga aklat na nailimbag sa panahong ito ay karaniwang patungkol sa relihiyon o di kaya'y sa paglalaban ng Moro at Kristiyano. Tinatawag ding komedya o moro-moro, gayon din ng mga diksyonaryo at aklat panggramatika. Sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga Espanyol ay naging matagumpay si Balagtas na mailusot ang kanyang awit dahil relihiyon at paglaban ng mga Moro at Kristiyano rin ang temang ginamit niya rito, bagamat naiugnay niya ito sa pag-iibigan ni Florante at Laura, na itatago niya sa pamamagitan ng paggamit ng alegorya ang mensahe ng pagtuligsa at pagtuto sa kalupitan ng mga Espanyol. Gumamit din siya ng simbolismong kakikitaan ng pailalim na diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayaring nagdulot ng kaawa-awang kalagayan ng kaharian ng Albania ay kasasalaminan ng mga naganap na kaliluan, kalupitan at kawalang katarungan sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Masasalamin din sa akda ang tinalakay ni Lope K. Santos na 4 na himagsik na naghari sa puso at isipan ni Balagtas. Una, ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ikalawa, ang himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ikatlo, ang himagsik laban sa mga maling kaugalian. At ikaapat, ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ang Florante at Laura ay itinuring na isang obra maestra ng panitikang Pilipino at sinasabing nagbukas ng landas para sa panulaang Tagalog noong 1900 taon. Isinulat ni Balagtas ang kanyang akda sa wikang Tagalog. Sa panahong ang karamihan sa mga Pilipinong manunulat ay nagsisulat sa wikang Pilipino, ang awit ay inalay ni Balagtas kay Celia o Maria Asuncion Rivera, ang babaeng minahal niya ng labis at pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sinasabing isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura sa loob ng selda kung saan siya nakulong dahil sa maling paratang na pakana ng mayamang karibal na si Nanong Capole. Ang malabis na sakit, kabiguan, kaapihan, himagsik at kawalang katarungang naranasan ni Balagtas sa lipunang kanyang ginagalawan ay siyang nagtulak sa kanya upang likhain ang walang kamatayang Florante at Laura. Ang awit ay nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mahahalagang aral sa buhay tulad ng wastong pagpapalaki sa anak, pagiging mabuting magulang, pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan, pag-iingat laban sa mga taong mapagpanggap o mapagkunwari at makasarili. Gayon din ang pagpapaalala sa madla na ang maging maingat sa pagpili ng pinuno sapagkat napakalaki ng panganib na dulot sa bayan ng pinunong sakim at mapaghangad sa yaman. Ipinakita rin sa akda ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, maging doon sa may magkakaibang relihiyon tulad ng mga Muslim at Kristiyano. Sa panahong ang kababaihan ay mailalarawang mahinhin, hindi makabasag pinggan at mahina, binigyang diin sa akda ang taglay na lakas ng kababaihan sa katauhan ni Flereda, isang babaeng Muslim. Sa halip na maging sunod-sunuran lang sa makapangyarihang kalalakihan sa kanyang paligid, tulad ng nakagawian ng kababaihan noon, pinili niyang tumakas mula sa mapaniil na sultan at harapin ng mag-isa ang mga panganib sa labas ng palasyo at mga kagubatan upang hanapin ang kanyang mapawalay na kasintahan. Siya rin ang pumatol sa kasamaan ng buhong na si Adolfo sa pamamagitan ng kanyang palaso. Ito ay mga katangiang madalas gamitin sa paglalarawan sa kababaihan lalo na noon. Sa halip na siya ang hinanap at iniligtas, siya ang naghanap at nakapagligtas pa ng buhay ng kapwa niya babae. Ang akda ay gumabay lamang sa mga pangkaraniwang tao
kundi gayon din sa mga bayaning nagmulat sa diwang makabayan ng mga Pilipino. Sinasabing si Dr. Jose Rizal ay nagdala ng kopya ng Florante at Laura habang siya ay naglalakbay sa Europa at naging inspirasyon niya sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Sinasabi ring maging si Apolinario Mabini ay sumipi sa pamamagitan ng sariling sulat kamay ng kopya ng awit habang siya ay nasa Guam noong 1901. Bagamat napakatagal ng panahon mula nang isinulat ni Balagtas ang awit, ay hindi mapapasubaliang ang mga aral na taglay nitong gumabay sa ating mga ninuno at mga bayani ay nananatiling makabuluhan, angkop at makagagabay pa rin sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang panahon. Alam niyo bang ang orihinal na pamagat ng Florante at Laura ay pinagdaanang buhay ni Florante at Laura sa kahariang Albania, kinuha sa madlang kwadro historiko o pinturang nagsasabi sa mga nangyari ng unang panahon sa imperyo ng Gresya at tinula ng isang matuwain sa bersong Tagalog. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang buod ng Florante at Laura. Sa gitna ng isang malawak na gubat sa labas ng kaharian ng Albania na nababagtas ng ilog Kusitong, makamandag ang tubig, ay nakagapos ang isang kaawang-awang tao sa isang puno ng higera. Siya si Florante, anak ni Duque Briseño at Prinsesa Floresca. Unti-unting pinapanawan ng buhay si Florante dahil sa gubat ay sadyang nakakatakot. Mga mababangis na hayop ang gumagala dito. Ang huni ng mga ibon ay nakakalunos at ang malalaking punong kahoy ay tunay na nakakasindak. Sa isang di sinasadyang pagkakataon, napapunta ang isang Persyanong Moro sa dakong kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab, na nagpapakalayo sa sariling bayan dahil sa sama ng loob sa ginawang pang-aagaw ng ama sa kanyang kasintahang si Flerida. Nadinig lahat ni Aladdin ang panaghoy ni Florante tungkol sa kanyang mga kahirapan at siya ay lubos na naawa. Tinuntun niya ang pinanggagalingan ng tinig at nakita ang dalawang leyong nakaakmang pumaslang kay Florante. Mabilis na pinaslang ni Aladdin ang mga leyon. Kinalagan niya ng gapos si Florante at pinagpilitang paghimasmasan siya. Yayamang dumidilim na noon, dinala ni Aladdin si Florante sa may dakong pinasukan nito sa gubat at doon ay magdamag siyang binabantayan. Kinabukasan ay nagkakwentuhan silang dalawa. Nagkwento si Florante ng kanyang naging buhay. Kinakitaan daw siya mula ng pagkabata ng mga katangiang pangmaharlika. Isinalaysay niya kung paano muntik nang madagit siya ng isang bwetre kung hindi lamang napana ito ng kanyang pinsang si Menalipo na taga-Epero. Binanggit din niya ang paghatid ng isang ibong arkon sa kanyang dibdib ng isang kopidong diamante. Ipinadala siya sa Atenas upang doon ay mag-aral. Dito ay nadatnan niya si Adolfo, anak ng Conde Sileno na taga-Albania din, na hinahangaan ng mga guro at mga kamag-aral dahil sa katalinuhan niya at pagkauliran sa pagkilos at pananalita. 11 taong gulang lamang noon si Florante at si Adolfo ay 13 na. Ngunit sa loob ng 6 na taong masugid na pag-aaral, nadaig ni Florante si Adolfo sa karunungan at kagalingan. Hindi naglaon at lumabas ang likas na pagkatao ni Adolfo. Kinasuklaman niya ang tagumpay ni Florante. Kaya nga, sa isang dulang itinanghal, sa halip na sundin ang hinihingi ng papel, tinutuhanan niyang saksakin si Florante. Mabuti na lamang at nailigtas siya ni Menandro, pamangkin ng kanyang gurong si Antenor. Kinabukasan din ay pinauwi si Adolfo sa Albania. Namalagi pa ng 1 taon si Florante sa Atenas, samantala nakatanggap siya ng masamang balita mula sa kanyang ama na namatay ang kanyang mahal na ina. Kahit na siya ay nagdadala ng malaking sama ng loob, hinintay pa niya ang pasya ng kanyang ama. Dumating lamang ang isang sulat makatapos ng 2 buwan na nagsasabing umuwi na si Florante sa Albania. Ipinatawag ni Haring Linceo ang Duque Briseño sa Albania sapagkat ang kaharian ng Crotona ay sinalakay ng hukbo ng Persyanong General Osmalik. Sa unang pagkikita ng Haring Linceo kay Florante, itinanong agad kung sino si Florante. Sinabi nitong napanaginipan daw niya ang taong namumuno sa hukbo ng Albania laban sa kaaway at ito'y kamukhang kamukha ni Florante. Ipinakilala ng Duque ang kanyang anak sa hari.
Nagsipagpulong ang mga pinuno at napagpasyahang si Florante nga ang magdadala ng hukbo ng Albania. Samantala, sa palasyo ay nakapukaw ng puso ng binata ang magandang anak ng hari, si Laura, na malagi ng 3 araw si Florante sa palasyo. Ngunit naging kasintahan lamang niya si Laura pag alis na niya. Ito ay nagpabaon ng luhang tanda ng pagmamahal niya sa binata. Ngayon naman ay papakilala ko ang mga tauhan ng Florante at Laura. Florante. Si Florante ang pangunahing bida ng Florante at Laura at halos lahat ng mga bahagi ng salaysay ay umiikot sa kanya. Anak ni Duque Briseño, siya ang mangingibig ni Laurang prinsesa ng kaharian ng Albanyang na namataan ni Florante bago siya sumabak sa isang digmaan nang ang bayan ng kanyang inang si Prinsesa Floresca, Crotona ay sinakop ng Morong Persiano. Prinsesa Laura. Si Laura ang minamahal ng lubos ni Florante, anak ng Haring Linceo ng Albania. Siya ang prinsesa ng kahariang ito. Siya ay nagmamay-ari ng lubos na kagandahang ipinuring lubos ni Floranteng nadulot sa kanyang umibig kay Laura sa unang pagkakakita pa lamang. Duque Briseño at Prinsesa Floresca. Si Duque Briseño ang maarugaing ama ni Florante at naglilingkod bilang sariling tanungan ng Haring Linceo ng Albania. Siya ay pinatay at pinaghagisan ang bangkay nito ng mga alagad ng Conde Adolfo ng kanyang agawin ang trono ng Haring Linceo. Si Prinsesa Floresca, ang ina ni Florante, siya ay mula sa bayan ng Crotona at maagang namatay nang magdulot sa pag-uwi ni Florante mula sa Atenas pabalik ng Albania. Haring Linceo. Si Haring Linceo ang hari ng kaharian ng Albania at ama ni Laura. Ang kanyang pamumuno ay nagtapos ng mayroong kumalat na usap-usapan tungkol sa pag-uutos daw niyang harangin ang imbakan ng trigo upang gutumin ang mga tao ng Albania. Ang usap-usapang itong pinasimula ni Conde Adolfo ang nagpaalab ng mga damdamin ng mga tao sa Albanyang nagdulot sa pag-aklas nila. Ang pag-aaklas namang ito ang ginamit ni Conde Adolfo upang maiupo ang sarili sa trono. Flerida. Si Flerida ang kasintahan ni Alading inagaw mula sa kanya ni Sultan Ali Adab at sa pagpapangakong pagpapakasal sa Sultan na pagbago niya ang isip nito sa pagbitay kay Aladin. Ngunit sa katotohanan, hindi niya tinupad ang pangako at tumakas sa araw ng kasal nila. Aladin. Si Aladin ay isang Morong Persyanong tumulong kay Florante at nagligtas ng kanyang buhay. Ang kanyang ama ay si Sultan Ali Adab na siya ring umagaw sa kanyang kasintahang si Flerida. Minandro. Si Minandro ang matalik na kaibigan ni Florante sa Atenas na nagligtas din ng buhay ni Florante mula sa mga tagang nakakamatay ni Adolfong kanyang tinaga ng kanyang tangkaing patayin si Florante sa isang dula-dulaan nila sa kanilang paaralan sa Atenas. Bukod pa sa pagliligtas sa buhay niya, marami pa siyang ginawa para kay Florante at noong sinakop ang Albania ng makailang ulit kasama ni Florante siya sa pakikibaka. Conde Adolfo. Kaaway ni Florante, ang kanyang inggit at paninibugho sa binata ang naging sanhi ng pananakop niya sa Albania, pagpatay sa hari at mga tauhan, pagpapahirap kay Florante at tangkang pag-aagaw kay Laura.